This morning, as guardians worldwide, gusto ko lang kayong batiin na happy faith anniversary. Yan, isang taon na ang as guardians at sobrang proud kami sa inyong lahat, lalong-lalo na ang inyong grand mentors. Diba? Walang iba, ang napaka-pogi, napakabait, napakasipag, napakagaling na si Mentor AJ Yao at ang kanyang may bahay, napakaganda, napaka-sexy, napakabait, napakasipag na si Mentor Charlene. Ayan, palakpakan naman natin. Palakpakan natin yung effort na binibigay ko sa inyong lahat. So, gusto ko lang din i-congratulate lahat ng mga top mover, no? Lahat ng mga top wholesaler, lahat ng mga top Unilevel, lahat ng awardees, no? No? Ng Team As Guardians. Congratulations sa binigay niyong effort, dedication, para ma-achieve yung mga bagay na yan at pagtulong sa lahat ng mga under ng organization natin. So thank you so much sa inyong tiwala sa ating produkto at sa ating negosyo at sa pagpakalat nito sa buong mundo. So meron lang akong gusto i-share sa inyo na pwedeng makatulong kung paano natin gawin ang mga bagay-bagay na ito ay ginagawa rin namin personally. No? Ito yung tatlong ano lang naman ito. Tatlong tanong na pwedeng magbago ng buhay natin o paano natin gagawin yung mga bagay. So yung unang tanong, ano ang focus mo? So lagi natin tandaan, yung tao ay meron silang focus. Kung ano yung kanilang focus, yun yung magbibigay ng meaning. Kasi focus equals feelings, di ba? Kumbaga, emotion. So, ngayon, kung ano yung pakiramdam, yun yung ginagawa. At kung ano yung ginagawa, yun yung maging resulta ng buhay. Kuha natin. So, napaka-importante. Saan ba natin nilalagay yung focus natin? So, ngayon, tanungin ko kayo. Saan ka ba nag-focus kayo? Yung what you have or what is missing? So, mag-reflect tayo. Saan ba tayo naka-focus? Kung ano yung meron na tayo o kung ano yung wala tayo? Alam mo, maraming tao na 90% ng focus nila yung what is missing. Ano yung wala? At kapag yun ang focus natin, yun yung magbibigay ng feelings or emotion. Kasi focus equals feelings. Ha? So ngayon, doon din tayo mag-act based on that feelings. So kung ang focus natin kung ano yung wala tayo, imposible tayong maging masaya. O paano ko nasabi yun? Halimbawa na lang, no? Halimbawa ng personality na pag-usapan. Halimbawa, ang tao, nilagyan siya ng, pinrogram yung mind niya, may nilagay na, parang chip sa mind niya na ang lagi lang naka-focus sa brain niya is what is missing. Sa tingin mo, magiging masaya kaya siya? Hindi niya mapapansin kung anong meron siya eh. Ang lagi niyang mapapansin, palagi kasi yun yung nilagay sa brain niya, kung ano yung wala siya. So kung ganun, paano ka nga maging masaya? Kasi lagi na lang nasa isip mo, yung wala. Kung anong meron sa iba, kung anong meron sila, hindi mo na-realize kung anong meron ka. Hindi ka magiging masaya. So kailangan natin huminga ng malalim. Isipin natin mabuti yun. Sana mag-sink in bago kayo umuwi mamaya. Dapat, di ba alam ko naman, mga achiever tayo eh. Kumbaga, dreamer, achiever, di ba? Oh. Kaya maraming tao, lalo din mga Hollywood artists or mga celebrities, or, alam mo yun, na kahit ang yaman na, kahit sobrang sikat na, malungkot pa rin. Ang iba nga, nag-drugs. Ang dami mga cases na naahadik na sila, wala na sa patinuan. Mayaman sila, sikat sila. Kumbaga, nasa kanila lahat, kaya lang hindi na nakikita yun. Kasi ang focus ng brain is what is missing. Kaya, sabi nga ni Jim Rohn, sabi niya, be thankful for what you have. Be thankful lang sa mga bagay na meron ka. While pursuing on what you don't have. Kailangan, meron ka ng focus kung anong meron ka para maging masaya ka. Habang tinatahak mo yung landas papunta doon sa mga bagay na wala ka pa. Pero dapat ngayon pa lang, no? Magpasalamat ka na kung anong meron ka.
Pag hindi mo yan ginawa, malabo kang magiging masaya. Kahit ano pa ang marating mo. Promise yan. Lagi mong tandaan yan. So, huwag natin hanapin yung wala. Lagi natin hinahanap yung wala. So, alam mo, yung focus mo, sayang. Kasi doon ka nag-focus sa wala. Yung ano yung meron, hindi mo na na-appreciate. Nawawalan, hindi mo nabibigyan ng value anong meron ka. Which is prayer lang yan ng mga tao na nasa labas. Nagets natin. Yeah. Pangalawa, what does this mean? Yan ang question. Ano ang focus mo? Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, merong nangyari sa buhay natin. Oh. Pag may nangyari sa buhay natin na pagsubok sa buhay, ano ba ang ibig sabihin nito? Anong meaning ang ibibigay mo? So, kasi merong patterns of focus. So, ano ba meaning ang ibibigay mo? Una, punishment, challenges or challenge, or gift. Diba? Parusa ba ito sa akin ng Diyos? Or challenge ba ito para sa akin? Challenge ba ako ng Diyos? Or regalo ng Diyos ko sa akin? Tandaan nyo na, kailangan mong maintindihan yun. So, pag merong nangyari na mga bagay, anong ibig sabihin nito? So, ikaw magde-decide kung ano ibig sabihin. Punishment ba? Challenge ba? Or gift? So, sa tatlong yun, kung ano yung focus mo, yun yung magiging action mo doon. Yun yung feelings mo doon. So, kung punishment yun, talagang depressed ka. Ha? Kung challenge yun, hindi ba sa challenge ka, mag-grow ka. Kung gift no, maging grateful ka. Tapos, alam mo yun? So, nakadepende sa iyo. Ganito rin. Sino dito yung na-inlove niya? Diba? Diba, nag-away kayo mag-asawa. Pag nag-away kayo mag-asawa, ano yung focus mo? Ito na ba yung end? O ito yung beginning? Ako natin? So, pagbago kayo, in love ka. Ang taong in love, ano ang kaya mong ibigay? Nung in love ka, ano ang kaya mong ibigay nung in love ka? Diba karamihan sagot? Everything. Kaya nga, kahit na malayo yung bahay, pag nililigawan mo, ano yan? On the way ako dyan. Malapit lang sa amin yan. Ginagawa mo ang lahat eh. Ha? Kasi in love ka. Yun yung sa nagsisimula. May nakadepende sa iyong focus. Pag nag-away kayo, siyempre pag tumagal na kayo, ano ba? End ba ito o beginning? Nakuha natin? Pag love kasi, ano yun? Give. Pag love. It's about giving. Kaya for God so loved the world that He gave His only Son. So, pag sinabing nagmahal ka, nagbibigay ka. Hindi ka taker. Giver ka ngayon. So, love is a sacrifice. Ha? Kaya, sinacrifice ng Diyos yung kanya anak. At si Jesus din sinacrifice niya sarili niya. Kasi love na tayo. Diba? So, pag sa relationship ng mag-asawa, ano ba ang focus mo? Diba? Pag nag-away kayo, beginning ba ito o end na? So, dapat laging beginning. So, ikaw ang may ano yan. Ikaw ang may control. So, kailangan i-shift mo lang yung focus mo. Kasi yung focus, yun yung maging feeling. At yung feeling, yun yung magkaroon ng action. What am I gonna do? Diba? So, ano ba yung gagawin ko? So, ano yung focus mo? Ano yung ibig sabihin nito para sa'yo? Diba? Punishment, challenge, or gift. And beginning and end ang concept nun. Tapos, pangatlo, ano yung gagawin mo? So, ano yung gagawin mo? So, kailangan, ang action mo, hindi. Ang pipiliin ko, itong positibo, hindi yung negatibo. So, pag yun, magiging masaya tayo. So, meron tatlong pattern ng focus. So, una, sinabi ko na what is missing. Pangalawa, may tatlong pattern yun. Pangalawa, what you can or what you cannot control. Kadalasan, doon tayo sa what you cannot control. So, ang tao, ang focus niya, kung ano yung hindi niya kontrolado, yun pa yung focus niya. Imagine, hindi na nga niya control, doon pa siya ngayon nagbibigay ng oras at panahon. Pag hindi mo control, huwag mo nang bigyan ng attention masyado. Kasi hindi natin control. Ang focus lang natin, yung kaya natin control, ano yun? Tayo. Ang thoughts natin, yung action natin, yung feelings natin, tayo ang may control.
Lahat ng outside sa sarili natin, hindi natin control. Kaya matuto tayong mag-focus on things we can control. Hindi yung we cannot control. Huwag natin masyado pag-usapan. For example, nung kami ay nag-network marketing, marami kami gustong isa-chat sa boss namin, ganyan. So, tinday naman namin, kaya lang siya may-ari. Wala kami magagawa kung ayaw niya, di ba? So, hindi na kami focus doon. Ang wisdom na binigay ni Lord, huwag kayong mag-focus sa mga bagay na hindi nyo kontrolado. So, na-aha moment kami. Sabi ng Diyos, yan. Ang gagawin mo, ano yung control mo? Ano yung control ko? Ang control ko ay mag-invite, mag-present, mag-train. Ito na ako nag-focus. So, doon ako nag-focus. Ang ginawa ko, invite, present, tapos pag nag-join, train. Ano ulit? Invite, present, train. Invite, present, train. Invite, present, train. Doon ako nag-focus. Hindi na ako nag-focus na hindi ko control. Alam mo yun? Siya yung boss namin. Siya yung mga gusto kong mangyari, siya yung boss eh. Hindi ko kontrolado yun ha? Pero ano ang control ko as a networker? Control kong mag-invite, control kong mag-present, control kong mag-train. So, control ko yun kasi ako yung gagawa nun. So, yun yung ibig ko sabihin. Nung ginawa namin yun, lumaki naman kami. Kahit wala kami artista, wala kami ganito ganyan, wala kami event na malakihan sa mga ari-arina, wala kami ganun, pero kumita kami. Tapos nakapag-develop kami ng mga leaders. So yun ang control namin, mag-develop ng leaders. Hindi namin hinahanap yung hindi namin control. Hindi namin hinahanap yung kung anong meron sa iba. Hindi namin hinahanap, wala kaming control doon. Ang control namin, binigyan kami ni Lord ng opportunity, dinala kami ni Lord dito, na pwede kami makapagpabago ng buhay din ng iba. At the same time, mabago yung buhay namin, at doon kami nag-focus. Focus tayo sa mga bagay na kontrolado natin. Ano yun? Sa negosyo, yung pag-iimbita, yung pag-present, at pag-train, pag-mentor ng ating mga grupo. Doon lang. Pag yun ang ginawa natin, naku po, maniwala ka. Wala nga ng oras sa mga ibang bagay. Wala nga ng oras doon. So, pangatlo, ito yung focus dapat. Yung balance between the present and the future. Huwag mo i-focus yung past. Huwag natin mag-focus sa past. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, this one thing I do, isa lang daw ginagawa niya, Philippians 3:13. Sabi niya, I focus toward the goal, yung sa future, yung sa prize, yung sa premyo, yung sabihin, yung reward, doon siya na-focus. Sabi niya kasi, forgetting the past and focusing forward, doon sa future. Yun ang focus ni Apostol Pablo. Forgetting the past. So, huwag na natin alalahanin yung nakaraan. Lahat yung nangyari na, huwag na natin yung adalhin. Tapos na yun, hindi na tayo pwedeng bumalik eh. Tama? Wala na tayong doon. Focus na tayo ngayon para ma-enjoy natin yung life. Kasi, ang dapat natin gawin is focus tayo paano natin balance ang present and future. Kasi ang present ay magbibigay sa'yo ng enjoyment, happiness. O pagka ikaw ay nag-appreciate at naging grateful kung anong meron ka. Then focus ito sa future para makapag-create tayo ng great life or better life or amazing life. Ano natin? So i-balance natin ngayon. Focus natin is a balance between the present and the future. Kaya nga, perfect yung sinabi ni Jim Rohn. Be grateful or be thankful on what you have while pursuing on what you don't have. So, yun yung gusto ko i-share sa akin ngayon, na pwede talagang magpabago on how you do things. Maniwala kayo sa akin. Malaking epekto ito kasi lahat tayo may pattern. Lahat tayo may pattern sa buhay. So kung hindi natin ma-change yan, sa focus lang yan. Madaling kita, perspective. Sa perspective lang yan. Parang ngayon, nasa Japan kami. Tapos, everyday, meron kami iba-ibang driver na nagmamaneho kasi yun lang yung mga time nila. So may naka-assign na driver sa van na sasakyan namin. So napansin ko yung nakadalawang driver, tatlong driver kami, pero yung dalawa lang gusto kong i-share sa inyo na. Yung isa, ganda yun sa Japan, maraming benepisyo, sabi ng isa, yung anak mo, libre sa school, libre, tapos may allowance pa, ganun, ang ganda. Tapos nung kinabukasan, may ibang driver naman kami. Dito, ang dami nang reklamo dito. So alam mo yun, isang bansa, pareho lang yung bansa, magkaiba ng focus yung dalawa. Yung isa, parang ang bigat niya kausap. Ang sasakso, bakit nandito ko? Kasi parang maraming reklamo, maraming problema. Hindi nga yung kontrolado. Pagka-focus ka kasi dun sa missing, focus ka dun sa hindi mo kontrolado, mabigat yung vibe, mabigat yung energy. Ako natin, wala kang magagawa. Pero yung isa, same country same taga dito din sila pareho. Pero yung isa,
positive siya. Ay, di na po ako umuwi ng Philippines eh. Kasi maganda dito. Yung isa naman, gusto ko lang umuwi. Pangit dito. Alam mo yun? So yun yung sabihin. So nakadepende yung magiging feelings natin, kung ano yung focus natin. At yung feelings natin, kung ano yung ibibigay natin ng meaning doon sa situation. So kailangan intindihin natin, huwag tayong mag-focus sa mga bagay na wala, huwag din tayo mag-focus sa mga bagay na hindi natin kontrolado. At ang gagawin lang natin ay focus natin yung present and future, huwag na yung past. Tandaan natin yun. So hopefully ay meron kayong natutunan. Maraming salamat. At hopefully ay magkita-kita tayo ulit soon. So ingat kayo palagi, stay healthy, never give up, see you all at the top. God bless. Grabe! Palakpakan